Dati na pong pinagmulan ng malalakas na lindol ang Philippine Trench na matatagpuan sa dagat sa silangang bahagi ng bansa. Isa lang po yan sa 6 na trench sa Pilipinas. At nilinaw rin ng PHIVOLCS na hindi magkakaugnay ang magkakasunod na lindol sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Saksi si JP Soriano. Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Magnitude 4.4 na lindol sa La Union kahapon. At kaninang umaga lang, magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao na ang epicenter sa dagat na sakop ng Manay, Davao Oriental. At nasundan pa ng magnitude 6.8 na lindol ngayong gabi. Kaya di maiwasang mangamba at mapatanong ng marami, magkakaugnay ba ang mga ito? Paglilinaw ng PHIVOLCS, wala itong kinalaman sa isa't isa. The Philippines is very much active tectonically, and we have more than 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day coming from different different active fault segments of the country, as well as coming from the different trenches. Ang lindol sa Mindanao dahil sa paggalaw ng lupa sa Philippine Trench na may habang 1,284 kilometers. Ayon sa PHIVOLCS, nagbabanggaan sa ilalim ng dagat ang dalawang tectonic plates o dalawang malaking piraso ng lupa. Yung trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git papailalim. We have the line doon sa dagat natin, and gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction, and once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. Ilang beses na raw nakapagtala ng malalakas na lindol sa lugar. Bukod sa Philippine Trench, may 5 pang trench sa Pilipinas, ang Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, East Luzon Trough at Manila Trench. Iba raw ito sa mga fault na dahilan naman ng lindol sa Cebu at La Union. Generally, mga trenches natin are capable of generating great earthquakes. When we say great earthquakes, these are earthquakes greater than 8. And yung mga faults naman natin, yung magnitude na pwede niya i-generate would be based on its length. So the longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. At muling giit ng PHIVOLCS, hanggang ngayon wala pa rin paraan para madetect kung kailan parating ang isang lindol. Kaya wag daw ba siya maniniwala sa mga pinopost sa social media o mga nagpapadala ng text na merong parating na lindol. Ang pwede raw nating gawing lahat, laging maging handa at alerto hanggat maaari wag magpanik at sundin ang mga alituntuning itinakda kapag may lindol. Kasama na diyan ang pag-duck, cover and hold habang lumilindol. Lumayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Iwasan ding tumakbo habang lumilindol pa kapag huminto na ang pagyanig saka lumabas sa open area. Si Pangulong Bongbong Marcos iniutos sa mga ahensya ng gobyerno ang paglikas sa mga residente sa coastal areas at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Hinikayat din niya ang mga residente na maging alerto at kalmado. 3 planta ang magkakasabay na nag-offline o tumigil ang operasyon dahil sa auto-tripping. Naapektuhan nito ang isang linya ng kuryente pero naibalik din agad matapos ang mahigit kalahating oras. Sa 5 electric cooperatives naman na naapektuhan ng lindol, 3 na lang ang may partial power interruption sa mga sakop nilang lugar. Kabilang ang mga electric co-op sa Davao Oriental, Davao del Sur at Northern Davao. Patuloy na sinusuri ang mga pasilidad ng 3 private distribution utilities, kabilang ang Davao Light and Power Company o DLPC na may substation din na nag-trip. Ibig sabihin walang kuryente. It can be caused by the distribution itself kung mga linya nila, or it could be caused by NGCP or the power plants nearby. No? So it could be caused by different parts of the energy system. Ayon sa DOE, ina-assess pa nila ang lawak ng pinsala ng lindol. Nakahanda naman daw ang Task Force on Energy Resiliency na nakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang paliparan sa Davao, bagamat nagtamo ng minor damage sa runway, nananatili namang bukas sa publiko. May minor damage sa runway natin, pero the structural integrity of the other facilities there is okay. Minor cracks naman sa logistics building ang nakita sa Dipolog Airport. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP,
Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.